19, versikulo 7. Magkalipay kita kag magkasadya sing lakas, kag magimaya sa iya. Kaya ang kasal sang kordero nagabot, kag nakaama na ang iya nobya. Amen. Book na 21, versikulo 21 Navy. Nya nagabot ang isa sang 7 ka malugtunda nga mapito kayahong nga puno sang 7 ka katapusan nga kalalak. Kag nagpakiambal siya sa akon nga nagasiling, Karika, ipakita ko sa imo ang nobya, ang asawa sang kordero. Ang mga naranit noon, Diyos na lang kami. Hallelujah. Ikaw ang manug-ayo, tagpadayon nga nag-aayo. Amen. Ikaw ang manluluwas, tagpadayon nga nagaluwas. Amen. Tag magaluwas. Dumduma kami kag ang mga wala diri nga magbalik sa kaluoy kag bugay. Dumduma mo pinangga sa kabuhi nga sila man maging kaisa namon sa pagtuo Amen. kag sumasad. Salamat sa ngalan ni Jesus gaampo. Amen. Amen. Po. Maggalak tayo ng mainam. Ibig sabihin, maging masaya tayo. Amen. Bakit? Dahil ang kasal ng kordero ay dumating na. Amen. Yun ang ating hinihintay. Ang seremonya ng kasalan na magaganap sa kanyang kaharian sa ikapitong dimension. Kaya nga magtatagpo muna ang mararapture, ang Iglesia Nobya, at si Kristong Nobyo doon sa ibabaw ng mga ulap. Yes, Lord. Doon sa lugar na walang ulap, sa ibabaw ng mga ulap. Amen. Glory. At magkakasalubong, hindi tayo diretso pa ibabaw, kundi siya ang magsusundo sa atin Amen. upang dalhin tayo sa kanyang kanan. Amen. Kaya sabi niya, nagdumating na, maging masaya tayo. Amen. Ano man ang dumarating sa ating mga pagsubok, mga tukso, kahirapan, karamdaman, kahirapan, yun ay sa material lamang. Amen. Pero sa ating kaluluwa, maging masaya tayo. Amen. Hallelujah. Diyan ang ating kaligayahan, wala naman sa mga bagay na material, Amen. kundi sa mga bagay na spiritual. Hanggang di na mabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita. Amen. Sa bawat salita. Hindi sa kunting salita. Hindi rin sa sinasabing may salita, okay na. Kailan bawat buo na lumabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi lumabas sa bibig ng Diyos, hindi yun ang salita para sa panahon ito. Amen. Ang bibig ng Diyos sa ating panahon ay katulad sa panahon sa unang pagdating ni Kristo. Siya ay nahayag sa laman. Siya ay anak ng tao, propeta. Amen. Siya ang bibig ng Diyos. Dahil sa Kanya nakatirang lahat ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen. Hindi siya nakulangan
sa pagka-Diyos. Sa Kanya lahat nananahan. Kaya, sa panahon ito, importante ang salita na nahayag. Yun ang lumabas sa bibig ng Diyos. Ni-reveal, nahayag ang mga hiwaga ng Biblia at ng kung ano ang nasa kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay Kanya itong ipinapahayag. Halimbawa ang salita. Ang salita ay kaisipan. Ang kaisipan kapag binigas ito ay salita. Kaya may mga salita na mga hiwaga, kaisipan ng sa Diyos na nahayag sa ating panahon. Hindi lang yun, pati ang buong Biblia, ang hiwagas ng buong Biblia, nahayag na. Amen. Kaya wala nang karapatan ng sino mang para maghulaan ang salita niya. May kasiguruhan sa revelation. Sa tao, walang kasiguruhan. Ayon sa Glory. payag 21, sinabi ng isa sa matatanda doon, halika Juan, akit dito. Ipakita ko sa iyo ang nobya. Ano ipakita niya? Nobya. Sino itong nobya? Asawa ng Kordero. Sino ang Kordero? Si Kristo. Si Kristo may asawa. Sino asawa niya? Ang kanyang nobya. Ipinakita. So, ipinakita kay Juan ay dalawang bagay. Katulad siya ng banal na siyudad na bumaba mula sa langit. Nabihisan kagaya sa isang nobya. Basahin nga, sandali. Payag 21, versículo 2. Ang nakita ko ang manuang balaan, ang bagong Jerusalem, nga nagapanaw galing sa langit, gikan sa Diyos, nga naaman subong sa unugya, nga napunian nga sa iya bana. Kita mo, yung paanggid sa isang nobya, nakabihis, damit pang kasama. So, dalawa ang tutukoy. Ang bayang banal mula sa langit ibababa at ang iglesyang nobya. Sa bayang banal pinakita, pero kung tungkol sa nobya pinag-usapan, ito'y ayon sa salita lang na nahayag. Na hindi nakikita. Kaya nga, ang pag-isa ni Kristo, ang hindi nakikita na paging isa ni Kristo at ng nobya, mayroon dito, the invisible union. So, ito'y revelation. Amen. May pabasa ko na una, brother. Paragraph number 1. Evening Messenger, 1963. Notice, the end time messenger. His job will be to get the saints ready. Okay? Mayroong mensahe. Sorry, panahon ito. At ang mensahe o mensahe doon nito sa panahon ito, yun ang katapusang mensahe doon. The end time messenger. Amen. So sa huling panahon ito, may isang mensahero lang. Hindi dalawa. At ang mensahero na yun ay propeta. Amen. Kung paano si Pablo ay propeta sa unang kapanahonan ng Iglesia ng Efeso, sa panahong ito, ang kapitong mensahero ay siya din propeta.
Amen. Na siya, Kapitong Mensahero, napapahayagan ng Panginoon Diyos ng mga hiwaga. Yes. Ngayon, tinutukoy nilang Amerikanong propetang si Cook, mali yun. Hindi pwede magkaroon ng dalawang propeta sa isang panahon. Panahon ng Laodicea. Ang panahon ng Laodicea ay mahihinto pagdating ng rapture. Dahil ang biyaya ibalik sa mga Hudyo. Kaya nga, mayroong sa panahon, sa uling panahon ito, ay mayroong mensahero. Ano ang gagawin ng mensahero ito, brother? To get the saints ready. Okay. So, anong gagawin nito? Upang ihanda ang mga banal. Sino ang ihanda? Ang banal. Paano naging banal ang isang iglesia? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. At hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ginawa niya tayong banal. Yun ang tinatawag na ikalawang proseso ng Panginoon sa kasakdalan para sa kanyang iglesia. Una, bumaba siya para sa katuwiran. Kagaya sa ginawa niya sa panahon ni Noe na nilinis ng mundo sa pamagitan ng dugo at dumating siya sa kanyang first coming at ang kanyang dugo ibinuhos para sa tinatawag paglinis, sanctification na proseso, at ang ikatatlo ay bautismo ng Espiritu Santo. Yun ang tatlong ginawa ng Panginoon para sa kasakdalan, perfection. Si brother, para ihanda, anong gagawin? Bakit? Itiyadala ang Kapitong Mensahero sa uling panahon ito para ihanda sa rapture ang mga nilinis ng dugo ni Kristo. Si The bride. Ready. siya tinutukoy ang banal. Bride. Iglesia. Ang asawa ng Kordero. Ito ang kanyang ihahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen. Bride. So, ang bride isa lang. Kaya mali yung sasabi ng mga marami, kayong mga bride, tanda walang alam sa mensahe. Dahil ang bride isa lang. Sabi na Angel, halika ipakita ko sa iyo ang bride, ang asawa ng Kordero. Bride, hindi mga bride. Kaya ang bride nakahanda na, hindi mga bride. Dahil Efeso 4, versikulo 4, isang katawan, yun ang bride. Tayo sangkap ng katawan yan. Amen. Tayong mga pinili sangkap ng katawan sa pamamagitan ng mensahe at bautismo ng Espiritu Santo. Kaya kailangan magpabautismo ang tao. Sa ano? Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan ay inulit ng utos na ang unang gumawa, Romano Katoliko. At sumunod ang mga born again. Sumunod ang mga baptist at iban pang mga reliyon sa aral na iyan ng Romano Katoliko. Kung magkaganon, ang tawag sila kanila, the daughters of the harlot. Si harlot, Romano Katoliko. Sino mga daughters? Mga denominasyon. Kaya kailangan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Para ano? Para ma-apply sa Kanya ang paglinis ng dugo ni Kristo sa ating kaluluwa. Kung ang ating kaluluwa nilinis sa dugo ni Kristo, ano ang public confession sa pang-outside, outward? Bautismo sa ngalan ni Jesus. Kaya kung totoo na naman nalinis ang ating kaluluwa sa loob natin,
ang iyong kaluluwan sa loob, kung totoo nilinis, magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Hesus upang kasalanan mapatawad. Glory. Now, ang bride kailangan maihanda sa rapture. Amen. Bago ang gera Armageddon. Amen. Bago ang malaking kapigatian. Bago maghari ang Antikristo. Kailangan ng bride, ang iglesia novia, marapture muna. Amen. Maiwan ang mga mangmang ni Kristo. The false virgins, the sleeping virgins na mga iglesia na hindi manampalatayanin, hindi matanggapin sa buong salita ng Diyos. Kung ano lang ay tinulog sa kanila na nagustuhan na nagturo, kung anong reliyon nila, yun lang ang kanilang paniwalaan. Maging dahilan upang sila maiwan sa rapture dahil wala silang Holy Ghost. Bakit wala silang Holy Ghost? Ang Holy Ghost ay isinimbolo sa langis. Bakit wala silang Holy Ghost? Dahil ang Holy Ghost, Banal na Espiritu, ay pangako lamang sa manampalatayanin sa bawat salita ng Diyos. Yes. Amen. Kilala. That will be His message. Now, Dali lang. Ano ang dala na mensahe na ikapitong mensahero para ihanda ang bride sa Amen. rapture? Yun ang mensahe ang dala niya. So, ang mensahe hindi rebuke, hindi correction, kundi ang dala revelation. Amen. Ang rebuke, correction, para iyon sa panahon ng Pentecostal. Revelation chapter 3, verse 20. Na ang kanyang iniibig, kanyang kinakoreksyonan, kanyang nire-rebuke, para sila ay magsipagsisi. Sino ang tinutukoy na ang iglesyang Pentecostal? Na Amen. Laodicea. So, anong dala ni Kapitong Mensahero? Hindi review, revelation. Amen. Si brother? now, you want to learn ABCs so you can study algebra Kaya later? nasabi niya, gusto niyo ba makapag-aral kayo ng algebra? Di ko niyo mag-aral muna kayo ng abaka, ABC. Amen. Ano ABC? See? These other seals Ah. on the back is open Okay. will only be revealed to them. Okay? Learn May A. pitong silyo. Ang pitong silyo nahayag. Pero sa likod ng pitong silyo na yan, mayroong revelation na hindi maintindihan ng hindi nakakaalam ng ABC. Anong ABC? Always believe Christ the Word. Amen. Kailangan manampalataya siya sa bawat salita. Bago siya maturuan ng algebra na siyang revelation ng likod na nasa likod. Ang nasa likod na yon, kahit ipangaral pa na ikapitong mensahero, ang makakaunawa lamang ay ang bride. Amen. Sila lang makakaunawa niya. Yon ang pitong kulong. Sige, brother. Learn ABC first. Okay? What is ABC? Ano bang baka? Always believe Christ. Ayan. Laging manampalataya kay Kristo.
Okay. not your creed, Hindi yun kung ano ang doktrina o paniwala ng isang tao sa kanyang relihiyon o kanyang iglesia. Christ. Si Kristo. Believe what He says. Paniwalaan. Kung anong sinabi ni Kristo, paniwalaan. Amen. Ang taas pa ng ito, ang bilis maniwala sa maling interpretation ng kanilang pastor at guro, pero mahirap silang papaniwalain sa bawat salita ni Kristo. See? Not what somebody else says. Hindi kung anong sasabi ng ibang tao. Okay na bro. Okay? Halimbawa, ganito, ang Biblia sinabi ito, ang ibang tao naman sinabi ganito. Eh, pili ka, sino paniwalaan mo? Sige. If it is contrary, Kung ito ay laban, if a man tells you, kung ang tao magsabi sa iyo, sinabi ng tao sa iyo ang ano? it's all right for you to cut your hair, women. Okay lang babae, sister, okay lang. Naputulan mo ang iyong buhok. Yun ang sabi ng tao. Okay lang. May mga pastor na sabi niya na. Sinabihan nga po niya ng mga theologian ng born again sa Angeles City. Dalawa pa sila, professor ba? Katatapos ko lang ng preaching sa radyo ng FM. Sinundan ako. Kumatok sa bahay. Aga pa. Kilala ko. Pastor. Sabi ko, sino kayo? Ako si Professor ganito. Ako naman si theologian na ganito. Oh, saan punta niyo? Sa iyo. Pastor. Ba't nandito kayo? Bakit kilala niyo ako? Dahil kasi, i-correct ka namin eh. I-correct. Hindi ko man kayo kilala. Hindi pa naman kayo dumalo sa aking gawain. Paano na nagkukorek? Wala naman kayo alam. Sa narinig namin sa radyo eh, na kailangan ng babae ay huwag putulan ang buhok. Sabi, mali ang turo mo. Hindi, ako ang mali. Ang nagturo ang may mali. Alam mo kung sino nagturo? Si Pablo, hindi ako. Alam mo, mas may mali pa kay Pablo. Yung Diyos na nagturo sa kanya, na nagsalta sa kanya, naghayag. Sinabi-correct mo, hindi ako. Diyan ako, sinabi ko lang kung ano yung nakasulat. Sige. Sabi niya, Pastor, punta ka sa church. Bakit ang ganun mo doon? Kulang pa ako sa akin. Sige, sa church, kulang pa ako. Magdigil mo kami. Anong day mo, no? Tawagin naman ang babae, may mahaba ng buhok, at puputuloy namin ang kanyang buhok ng mahaba. Huwag niyo kong gawin saksi sa kabulastugan niyo at kadimunyuhan niyo. Sabi ko, okay naman, gawain pa ko. Ang brother, kung mayroong tao, pastor yun eh. Cholo dyan, magsabi, okay lang na, kayong babae, sister, putulan ng inyong buhok. Ano yun, brother? You know he is lying. Alam natin na siya nagsinungaling. Sinungaling. Bakit? Kontra sa Biblia ang sinabi niya. Dahil ang salita lang ng Diyos ang totoo, kung sa tao lang yun, pag kontra sa salita ng Diyos, kasinungalingan niya. Nagsabi niya sa akin yung mga intana. Oy. Mali ang turo ni Brother Ray ng babae, huwag putulan ng buhok. Yan tamo. Paano magmali? Ako tagapakinig lang ng kanilang binabasa. Sila naman tagabasa, ako naman tagapakinig. Kung napakinggan ko, inuulit ko lang. Sa totoo, mga sinungaling sila. Kontra sa Biblia. Sige. The Bible says it's wrong. Sinasabi ng Biblia, yun ay mali. Mali ano? Na ang buhok ng babae ay puputulan. See? If he says
You can be a deacon and still have 4 or 5 wives. May mga diakono nagsasabi na ang diakono pwede magkaroon ng 4 na asawa, 5 asawa. Sinungaling din yan. Sapagkat ang diakono kailangan isa lang ang asawa. Glory. Yes. Ang pastor kailangan isa lang ang asawa. Mayroon ako nakilala eh. 2 asawa gusto mag-pastor. Sabi ko, hindi ka pwede. Nagalit. Hanggang yun, galit sa akin. He's lying. Ha? He is lying. Siya nagsisinungaling. That is contrary to the word. Dahil ito'y laban sa salita ng Diyos. Amen. Kaya pag may mga pastor sasabi, ang bautismo sa Father, Son, Holy Ghost, kasinungalingan. Amen. Nagsisinungaling sila. Dahil ang bautismo kailangan sa pangalan ng Panginoon Hesus Amen. para mapatawad ang kasalanan na ma-apply ang kaluluwa ay nilinis inside at ang outside na confession ay bautismo. Kasi All these other things we speak of, call it to the word and see if it is the Kita word mo? right. saan natin ibase na siya sabi na tama? Sa salita. Pag ayaw sa salita, tama. Kontra sa salita, mali. Hindi lang mali, kasinungalingan ka. Pataka lang mga pastor mangarap at kontra sa Biblia. Ano pwede? Paragraph 222. The end time evangelism. Now, we're going to end right here by saying this. The end time message Okay, sabi na, dito ako matatapos, na ang mensahe sa huling panahon ito, in the message, ang mensahe sa huling panahon ito, is to get the bride ready. para ano? Para ihanda ang bride. Sinong bride? Ang asawa ng kordero. Sinong bride? Ang katawan ni Kristo. Ang end time message. Ano magapaghanda sa bride para sa rapture? Ang mensahe sa huling panahon ito. Amen. Hindi ang mensahe sa panahon ni Luther na puro na lang, puro katuwiran. Hindi ang mensahe sa panahon ni Wesley, kabanalan. Hindi ang mensahe sa panahon ng Pentecostal, ang pagbalik ng mga kaloob. Kundi ang mensahe sa huling panahon ito na dala ng mensahero, na huling mensahero. So ano yun? Mga hiwaga ng 7 tatak. Yun ang magapaghanda sa bride sa pagdating ni Kristo. Sige. What can it do? Sorry. Bride ready and prepared for the rapture. At maihanda sa rapture. Ang hindi ma-rapture, kawawa. Magnangalit ang langipin. Anong sinabi ng hari? Gapusin sa kamay at paay, at ito'y ilagi sa labas, kadiliman, magnangalit ang ngipin, at sila'y iiyak. Bakit? Dahil sa sobrang kapighatian. Amen. Malaking kapighatian. Sige, kailangan ng bride ready. Kaya ang bride, kailangan din siya eh. Amen. Pakinggan yung mga pastor ng mga initan. Hindi ayon sa revelation. Ang mensahe sa panahon ito na maihanda ang bride sa rapture ay ang mga hiwaga na ayon sa mga tatak. Iyon ang magapaghanda sa bride. Kailangan, pag may gawain, dito kayo. Dahil mayroon tinatawag na bendikasyon. Saan ang bendikasyon? Sabi ng prophet, sa pulpito simula.
hanggang sa langit. Ito'y sinalo niya mula kay Kristo. At ito'y sasaluhin din ng mga ministro na may mga kaloob. At ito rin ang ipangaral nila sa mga pinili sa Iglesia Brand. Glory. Kasi, ito. According to Malachi 4, bring them back to the faith that was once delivered to the saints. Okay. Malakas 4. Ibang Malakas 3. Ang Malakas 3, si Propeta Juan Bautista. Ang Malakas 4, ito ay propeta sa panahon ng Iglesyang Hintil. Sa uling panahon ito, Amen. siya ang kapitong mensahero. So mayroon siyang dalang mensahe upang ihayag ang mensahe, ang aral na dati nung una ay naihayag, naituro sa unang Iglesia Novia, sa mga tuwid, katuruan ng mga apostol. Kaso, ang katuruan ng mga apostol ay unti-unting nilusaw ng espiritu ng Antikristo Amen. sa pamamagitan ng mali na katuruan. Amen. Bahagya nilang binago ang purong katuruan. Sige, brother. Bring them back to the faith of the fathers. In the Okay. restoration. Sino ang panampalataya ng bride ng pinili sa uling panahon ito, kailangan maibalik sa aral ng mga apostol. Sila ay mga tunay na Pentecostal. Amen. Nang gusto ng God, yung pagka-Pentecostal nila, kailangan maging sa atin din. Dahil yun ay karanasan. Anong karanasan nila? Ang sagot, bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Ganon din ang bread sa uling panahon. Kailangan may bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Ngunit ang bautismo nito ay para lamang sa naniniwala sa buong mensahe na nahayag sa ikapitong mensahe. Amen. Sige, brother. The Pentecostal part in the restoration time, I will restore, saith the Lord. That's real event, end time evangelism. Kita mo? So, yung sinira ng Antikristo, espiritu ng Antikristo, sinira niya ang Iglesyang Novia. Ang hindi niya lang nasira ay ang ugat ni David, si Kristo. At muli tumubo ang kahoy mula sa ugat sa pamamagitan ng mga mensahero nagdala ng mensahe upang maibalik ang banal na espiritu. Amen. Kailangan mayroong tinatawag pagsasauli. Kaya nga, kadali magsalita, nagkaroon na ng pagsasauli, restoration, sa Pentecostal fathers. Ang fathers, mga apostol. Amen. Anong tawag sa kanila? Pentecostal. Anong tawag sa ngayon sa denominasyon sa Laodicea? Pentecostal. Pero Pentecostal, denominasyon sila. Amen. Pentecostal, Laodicea sila. Pero ang totoo na Pentecostal, yung may karanasan sa Holy Ghost baptism. Amen. Sasabihin ng iba, may bautismo sa ng Holy Ghost, pero itatakwil ang ibang salita. Yun
ay tanda na wala silang Holy Ghost. Pinapaniwala na nila sarili nila na may Holy Ghost sila. Sige, brother. Next na bread. Ah. Visible union of the bread of Christ. Then the bride is always part of the bridegroom. Pakinggan nyo. Ano bang bride? Ang bilis mong salita, bride. Maraming salita, bride. Ano bang bride? Kailan lagi bahagi ni Kristo. Saan magaling sa iba? Bahagi sa nadan. Ang bride saan magaling? Bahagi ni Kristo. Lagi. Kung ano ang sasabi ng salita, sa rin panahon, bahagi sa doon. Amen. Hindi siya pwedeng, bride ako, pero ayaw na naman na iba na salita. Paano? Kailan? Always. Lagi siya bahagi ng salita. Amen. Sige, brother? So the bride will not be a denomination. Ang bride na totoo, hindi denominasyon. Amen. Hindi organisasyon. Amen. Ang denominasyon, isang iglesia na hindi manampalatayanin sa buong salita ng Diyos. Kaya, ang nagpapatakbo sa kanilang tao, hindi Diyos. Walang Holy Ghost, ang dali magsalita. Ang noon sa gitna natin. Totoo kaya yun? Ano ang pang-testing? Kapag hindi niya magawa, natanggapin ang bawat salita, ibig sabihin, ibang espiritu ang nasa kanya. Amen. Sila na, It'll have to be the word kailangan ng bride ay ang salita. manifested Ang nahayag to be the bride of Christ, para maging nobya ni Kristo. promised to do it. He said he did. Kailan ikaw'y promisang gawin ito. At gagawin ito. Sino? Never loses his pattern. Hindi winawala ng Diyos ang kanyang pattern tungkol sa bride. Kung ano ang bride sa panahon ng Pentecostes, yun din ang bride sa rin panahon. Amen. May pattern eh. Sino? Next number, future home of the heavenly bridegroom. But it's got to be the entire word. To be the bride. Right. Paano ang iglesia maging bride ni Kristo? Entire word. Amen. Bawat salita, buong salita. Amen. Hindi 99% ng salita. Right. Buong salita, entire. Amen. Wala sa piliyon. Yes. Kung ano nayag, kailan maniwala ang iglesia niya para maging bride siya ni Kristo. Sige, Glory. You have to be part of Him. kailangan maging bahagi ka ni Kristo. Siyang word. Amen. Okay. He is the Word. Siyang salita. Yes. And what a part of Him is it? Pakinggan nito. Anong klaseng bahagi ito? Ibig sabihin, may bahagi ng word. May word sa time ni Noe, may word sa time ni Luther, ni Wesley, ng Pentecostal. Sa atin nga, sa atin. Anong klaseng word? Kailangan na maging bahagi tayo. See? The Word that is promised for this day. May salita na ipinangako sa ating araw. Amen. Ano yun? Ang 7 tatak na nahayag. Kasama ang ikapitong mensahero na ipinangako sa Malakias 4 na kanyang ipadala. Kasama siya. Sige. Be a part of that. Kailangan maging bahagi tayo sa pangakong salita sa ating panahon. Ang mensahe sa uling panahon, maging bahagi tayo dito. Sige. Now, don't lose that. Huwag niyo ito Okay na ba? iwala. Okay na. So, malapit na si Lord babalik. Ano pa ang ating hangarin sa mundo? Hintayin ba natin ang hirap magdo? Ang hirap-hirap ng buhay.
Gusto pa natin dumaan sa malaking kapigatian. May mensahe na maghahanda sa atin. Sa rapture na darating, Amen. Amen. maging bahagi ka sa bawat salita. Amen. Paano mo naman malaman? Eh, wala ka naman. Paglinggo dito ka. Dahil gusto ng Ama na kasama niya tayo sa kanyang misa. Come and dine. The Master called it. No. Come and dine. Amen. You may face Jesus and His table all the time. Ito misa. Amen. Naghayag siya ng pagkain. Amen. Habang ang pulpito ito, kaya kayo ganun ang pulpito ito, huwag sukahan eh. Amen. Ano suka? Mga aral ng mga karami. Yung panahon. Malapit na sunod din ito. Kapatid, si Jesus na ay darating. Amen. Kapatid, handa ka naman. Tumayo ang bago. Amay nga rin ito sa gamana na dala ng mga Hallelujah, sa hallelujah. Kalayaw, Malapit Lord. ikaw magabalik ka na ang perte ng kakulba sa mga tao sa mo. Ng mga tao na nervyos, wala ka balaw, ano mo. Pero silin mo, kung kami magapamilya, sino puno, ang nervyos mo ipalayo sa amin. Amen. Salamat Lord, na ikaw ang Diyos ng mga kahit pangamayo kami tayo. Sa ngalan mo Lord Jesus, we pray God Father. Amen. Amen.